Welcome back to Panahon TV mga kababayan. Ngayong umaga makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Henner Kitlong. Magandang umaga Sir Henner. Ano na pong update natin dito sa low pressure area na na-monitor natin kahapon? Yes, maraming salamat April at magandang umaga rin sa iyo. Mga kabayan, isang mapayapa at ligtas na umaga sa inyong lahat. Mga kabayan, magandang balita po. Ito pong low pressure area na minomonitor natin kahapon ay nalusaw na po ito. At sa ngayon po ay hindi na po ito nakaka-affect at hindi na rin po ito inaasahan na makakapasok pa sa ating Philippine Area of Responsibility. Sir, dahil magta-third week na ng February, no? At dahil ang peak months ng Northeast Monsoon ay January at February, kailan po kaya magtatapos itong pag-iral ng Northeast Monsoon at mag-give way o magkakaroon po tayo ng wind transition to easterlies? Well, normally po ang amihan po sa ating bansa o Northeast Monsoon ay natatapos po ito either second week po ng February o kaya second week ng March o kaya third week ng March. Noong 2014 po ang amihan po ay nag-terminate noong March 26, samantalang noong 2013 naman nag-terminate naman po ito noong March 18. So halos doon lamang po nagbabari yung ating amihan at pagkatapos po noon, doon na natin po mararanasan yung mainit na temperatura. Pero sir, in the meantime, i-check po natin itong top 5, yung latest na lowest temperature na nai-record ng Pag-asa. Yes, kahapon po, bagamat easterlies po yung hangin natin, may mga naitala pa rin po tayong malamig na temperatura. Kahapon po sa Baguio, nakapagtala po tayo ng 15.5 degrees Celsius. Ganoon din po sa may Basco, Batanes, sapagkat malapit po ito sa China kung saan malamig ang temperatura at mataas po ito. Nakapagtala rin po ng 19.0 degrees Celsius. Ganoon din po sa Apari, nakapagtala naman ng 21.0 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, nakapagtala rin po ng 21.0 degrees Celsius. At sa may Tugigaraw area, 21.4 degrees Celsius at sa may Subic Bay nakapagtala naman po ng 21.8 degrees Celsius. Sir, meron po ba tayong nakataas na gale warning ngayong araw? Sa ngayon po dahil humina po itong hanging amihan ay wala po tayong gale warning na nakataas saan mang parte ng Pilipinas. So ayan mga kababayan, ligtas po ang pumalaot sa anumang baybayin na bansa pagkat wala po nakataas na gale warning mula sa Pag-asa. And finally, Sir Henner, ano po nga magiging lagay ng panahon ngayong Lunes bilang gabay ng ating mga kababayan? Mga kababayan, ngayong araw ay medyo mainit po yung mararanasan natin dahil patuloy po nakakapekto itong easterlies o yung hangin ng gagaling ng Pacific Ocean. Kaya mas mainam po yung mga kababayan natin pagpapasok ngayon na mas dala po tayo ng tubig at panangga sa init ng araw, pagdala po tayo ng payong. Dahil po sa easterlies na ito, magiging maulap po ang region ng Cagayan Valley, ganun din po ang Cordillera, Ilocos, Central Luzon, at probinsya po ng Quezon. Ito po hayos yung northern saka Central Luzon at saka yung eastern side ng Bicol region. Maapektuhan po ito at magiging maulap na maaari pong makaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan na maaari pong magkaroon ng mga pagulog pagkilat. Samantalang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa magiging bahagyang maulap po yan, maliban na lamang maaari po itong magkaroon ng mga pulo-pulong pagkulog at pagkidlat. Okay, maraming salamat Sir Henner. Bilang paalala sa ating mga kababayan, magdala po ng payong ngayong Lunes saan man ang inyong lakad bilang panangga sa init ng araw o posibleng pag-uulan. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Samahan nyo kami muli bukas alas 5 na umaga para sa nangunguna at nag-iisang all-weather program sa bansa, ang Panahon TV. At syempre, antabayanan nyo po ang aming susunod na update mamaya sa Radyo Vision. Ako po ang inyong weather girl April Enerio at ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Magandang umaga sa inyong lahat at ingat Pilipinas!
programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.